Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to Second John verses 9 hanggang sa 13. Isang chapter lang po ang Second John. Second John chapter 1 verse 9 hanggang sa 13 at matatapos na po ngayong gabi ang ating expository series sa Second John. And Lord be willing, next Sunday ay mag-proceed po tayo sa Third John. Ang sabi po dito mga kapatid, ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kaniyang masasamang gawa. Kahit na marami akong bagay na isusulat sa inyo, minabuti kong huwag nang gumamit ng papel at tinta, kundi inaasahan kong pumarian sa inyo at makipag-usap ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Ang mga anak ng iyong hinirang na kapatid na babae ay bumabati sa iyo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang salita. Sa modern religious climate, sa modern times, mga kapatid, itong tolerance and inclusivity ay tinuturing ito na pinakamataas na virtue. And kung meron tayong stand, kung magdodraw tayo ng line between right and wrong, kung magsasalita tayo in terms of absolute, ang tawag po nila sa atin ay bigot. Ang tawag nila dyan ay bigotry. And kung i-define natin ang malinaw na boundary, ay pararatangan nila tayo na hindi tayo mapagmahal, unloving. Pero sa ating teksto po ngayong gabi, sa second epistle ni John, tinawag po siyang Apostle of Love. Siya po ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi po hiwalay sa katotohanan. So that truth is truth and falsehood is falsehood. Ang isang garden na walang bakod ay mapapasukan po yan ng mga weeds. It will soon become a wasteland of weeds. Ang isang syudad na wala pong wall ay madali lang po yung salakayin at i-invade ng kaaway. Kaya sa gabing ito, sa ating Vesper service, makikita po natin na ang church is a guarded garden. Isang garden po ito na kailangan po nating gwardyahan. We are called to abide in the teaching of the Lord Jesus Christ. Meron tayong katungkulan na ingatan ang iglesia mula sa deception. At meron tayong katungkulan din na panatilihin ang ating face-to-face fellowship kasama ang mga tinubos ng ating Panginoon. Kaya kung itatanong ninyo sa atin kung ano ang tema ng ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi, the preservation of the local church sa pamamagitan ng doctrinal fidelity. Hindi po natin pababayaan ang doctrine. Sa pamamagitan din ng holy separation from error. Hindi natin i-extend ang right hand of fellowship sa mga aktibong nagtuturo ng damnable error and the joy of the communion of saints. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Una, the sin of progress. Pangalawa, the holy no, ang banal na no. At ang pangatlo, the joy of presence. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kaniyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto, the sin of progress. Ano ang tinutukoy ng progress na ito? Ayon pa sa ating teksto, progress means going beyond the word. Yung lumagpas tayo sa kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Please take note, verse 9. Ang sabi po dito sa verse 9, ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Si Apostle John ay nag-uumpisa po siya sa pamamagitan ng isang matinding warning or babala laban sa mga tao na lumalampas sa kung ano po ang nakasulat.
And this is the myth of progressive truth. Yung mga Gnostics during the time of the Apostle John, sila po ay nagkiklaim na meron silang deeper knowledge na lagpas pa kaysa nakasulat sa gospel. So meron silang secret deposit daw ng katotohanan. Yun ang claim ng mga Gnostics. Now, sa ating kapanahunan ngayon, makikita po natin ang parehong espiritu sa mga nagsusulong ng progressive Christianity at yung mga nagsusulong ng secular ideologies na nagsasabi that we have outgrown the ancient paths of scriptures. Ang banal na kasulatan ay irrelevant. It is an old book. Hindi na relevant sa ating kapanahunan ngayon. They have already discovered the key to humanity. Now, meron pong sinasabi dyan si Frank Allred, isang manunulat. Ang title ng kanyang book is The Eclipse of the Gospel. Nagbibigay po siya sa atin ng babala that when we move away from the centrality of Christ's person, kung si Kristo po ay, kung nawawala na ang centrality ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ni Frank Allred, the gospel is not merely changed, it is eclipsed. And we do not want that to happen in our church. Kung tayo ay magpapatuloy to go on ahead, lumalampas sa sinasabi ng salita ng Panginoon, katulad siya ng isang mountain climber na nag-iisip na hindi na niya kailangan ang rope, ang pantali. He may feel free for a moment as he steps into the air, but his progress is actually his distraction. Hindi po tayo ang nangunguna sa shepherd, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. We follow behind the shepherd. And how does the Lord lead us? He leads us through His Word. So ano po ang litmus test ng isang tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo or tunay na guro? Ang litmus test is ang ating pananatili sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. It is the abiding in the teaching of Christ. Yun ang sinasabi po ng verse 9. To abide, galing sa Greek word yan na meno, it means to make one's home. Ang tahanan po natin ay ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating tahanan ay ang salita ng Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay hindi lamang nakikinig sa tamang doktrina during Sundays. No. Isinasabuhay po niya ang kaniyang naririnig na doctrine. Kung ano ang natutunan niya mula sa salita ng Diyos, sa buong buhay niya ay kaniyang ipinamumuhay ito. Si Charles Spurgeon, nakipagtunggali siya during the downgrade controversy because during the time of Charles Spurgeon, na isusulong po yung ecumenism, na i-eclipse ang gospel, ang mga tao ay nagdi-depart na sa basic, non-negotiable truths of the Word of God for the sake of organizational unity. But Charles Spurgeon stood in the midst of compromising ministers during his time. That was called downgrade controversy. Ang sabi po niya, a chasm is opening between the men who believe their Bibles and the men who are prepared to explain them away. To stay in a church which is becoming apostate is to be an accomplice to its sin. Kung mananatili daw ang isang tao sa isang iglesia na tumalikod at tumalikod ng husto sa katotohanan, siya po ay nagiging accomplice or kasabwat sa kasalanan ng iglesia na yan. So that's the first point, the sin of going beyond the Word. Huwag po tayong lumampas sa kung ano ang nakatala sa salita ng Diyos. And that leads us to the second point, the holy no. Ito yung tinatawag na the doctrine of separation. Utos talaga ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Apostle John na hindi po natin i-extend ang ating right hand of fellowship. Ibig sabihin, hindi natin kilalaning brother or sister ang mga aktibong nagtuturo ng kasinungalingan, nagtuturo ng heresies. Yeah, we may be cordial with them as acquaintances, but to go to the point of calling them brother or sister, hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos.
We cannot extend our right hand of fellowship sa mga tao na humahamak sa katotohanan. Ang sinasabi po ng verse 10 and 11, ang sabi po dito, kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. At huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. So, napakalinaw po dito mga kapatid. There is what we call the doctrine of separation. Nagbibigay po si Apostle John sa atin ng pinaka-offensive na verse sa modern New Testament. Do not receive him into your house or give him any greeting. Ay talagang offensive ito sa modern mind. But this is the regulative principle of fellowship. Kahit ang ating fellowship ay meron tayong regulative principle, we are not called to a blind ecumenism. Walang problema ang ecumenism kung ang lahat ng mga churches na involved ay tunay na church. Tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pasado po sa non-negotiable doctrines of Christianity. Kahit meron mang minor differences, kung talagang sa mga essentials of Christianity sila ay pumapasa, we can extend our right hand of fellowship with them. So, ecumenism is not bad in itself, but blind ecumenism, na kahit merong napasama sa isang organization ng mga gawain na hindi naniniwala sa Trinity, na hindi naniniwala sa divinity of the Lord Jesus Christ, na hindi naniniwala sa salvation by grace alone, through faith alone, in Christ Jesus alone, na hindi naniniwala na merong eternal punishment in hell, merong second coming, merong eternal reward in the new heaven and new earth. We are not supposed to extend our right hand of fellowship with them. So we are not called to a blind ecumenism that embraces anyone who mentioned the name of Jesus. Just because they mentioned the name of Jesus, ay tatanggapin na po natin sila. Yun po ang warning ni Martin Lloyd-Jones during that time. He also became a very lonely voice in the wilderness. Tumindig si Martin Lloyd-Jones. Nag-warn po siya patungkol sa ecumenical movement of his day. At ang sabi po ni Martin Lloyd-Jones is that any unity not based on truth is a mockery of the gospel. Lahat ng unity na hindi nakabatay sa katotohanan, that is a mockery of the gospel. Ang argument po ni Martin Lloyd-Jones is that we cannot have fellowship with those who deny the substitutionary atonement or the deity of Jesus Christ. Dalawa yan sa mga non-negotiable doctrines of the Christian faith. Ang instruction po ni Apostle John para sa iglesia ng ating Panginoon is that tayo po ay mag-exercise ng discernment. The Bible describes the sheep, 'di ba, ang mga tupa prone talaga na mag-wander kung wala pong bantay, kung walang shepherd. Vulnerable po ang tupa sa mga predators katulad ng lobo and lion. Ang isang shepherd or pastol na hinahayaan niya ang lobo na maka-join sa kawal because that shepherd wants to appear tolerant. He is not a true shepherd, but he is a hireling. So, may mga church leaders na hinahayaan ang heresy, ang error na makapasok sa loob ng iglesia dahil nais lamang maging tolerant, inclusive. That is not a shepherd. That is a hireling. Ang pastoral office is a hedge of protection. Isa sa functions ng mga under shepherd is that ingatan ang kawal. Ingatan ang mga tupa ng ating Panginoon. And when a pastor identifies a false teacher, hindi po narrow-minded ang pastor na yon. Faithful lang siya bilang under shepherd ng ating Panginoong Hesukristo. The flock should value this labor of watchfulness. Dapat i-value yan ng mga tupa. Because the soul's greatest danger is not physical harm, but spiritual deception. Ang sabi po ni Apostle John, huwag ninyong tanggapin
sa inyong bahay. Well, ang bahay na tinutukoy dito, most likely, hindi yung literal na pamamahay. Kasi nga, ang mga churches dati ay house church. So, yung house na tinutukoy dito, it most likely referred to the house church where believers met for worship and hospitality. Kung tatanggapin ng isang tao na malinaw na nagsusulong ng maling katuruan, binibigyan natin sila ng platform and the right hand of fellowship. So there should be what we call ecclesiastical separation. We do not engage in unregulated ecumenism. Ecumenism is okay as long as ang lahat ng mga members, churches sa association na yan or connection na yan ay tunay na church. If a group denies the Trinity, kung merong isang grupo na hindi naniniwala sa Trinity, the substitutionary atonement or the authority of the Scripture, wala pong ground for fellowship. Wala. There could be no extending of our right hand of fellowship with them. We do not want our churches to become synagogue of Satan. Kung ang isang iglesia ay mag-flirt with heresy under the guise of wokeness, inclusivity, liberalism, or unity, organizational unity, baka ay tatanggalin po ng Panginoon ang lamparahan. And that church will become a synagogue of Satan, gaya ng sinabi po ng ating Panginoon sa Revelations chapter 2 verse 9. Yun po ang nakakatakot, ng isang iglesia ay magiging organization na lang pero wala na po ang presensya ng ating Panginoon. There can be no concord between Christ and Belial. Now, ang sabi po ni Apostle John, kung magsabi tayo sa isang false teacher na Godspeed, or ang ibig sabihin yan ay magbibigay tayo ng formal blessing, it is to become a partaker of his wicked works. Ang sabi nga ni Apostle John, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kaniyang masasamang gawa. Now, hindi po ang ibig sabihin nito ay hi, hello. Bastos naman tayo kung hindi tayo magsasabing hi, hello. Ang ibig pong sabihin na bati nito ay hindi yung kadalasang bati natin sa kanino man na ating makasalubong. Itong pagbati na ito ay isang formal giving of blessing sa kanyang ginagawa. At sasabihin natin, God bless sa ginagawa mo ha. Pero nagtuturo siya na si Kristo ay hindi Diyos. Nagtuturo siya ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Nagtuturo siya ng isang oneness. Oneness na Diyos. Dinideny niya ang Trinity or the divinity of Christ. Tapos sasabihin natin, God bless sa ginagawa mo. What is that? Di ba? We become partakers of his heresy and rebellion. By addressing them as brothers, we validate their lie, binavalidate natin ang kanilang kasinungalingan, and confuse the watching world. So we must not take part in their wicked works by giving them a cloak of legitimacy. Ang isang Christian ay hindi dapat mag-compromise. A Christian must be uncompromising. If someone does not bring the teaching of Christ, ayon pa sa verse 9, they are an enemy of the cross. Hindi yan siya bigotry. It is spiritual self-preservation. Iniibig natin ang mga tao by telling them the truth. And sometimes, the most loving thing we can do is refuse to participate in their deception. So they might realize they are outside the grace of God. Now, sa taong 2026, receiving someone into your house includes what you allow in your mind via social media. Kung magla-like ka or mag-share ka ng mga heretical video, sa mga mata ni Apostle John, ikaw ay nagiging accessory to a spiritual crime. Kung ang isang tao ay kakatok sa pintuan mo at magkiklaim na siya ay doktor pero ang bit-bit niya ay bag of poison, you do not invite him in your house for coffee or tea. You cannot be nice. Ay haharangan mo ang pintuan ng bahay mo for safety of your children. Kaya nga sa isang pastor at sa buong iglesia, discernment
is the highest form of love for the flock. Now, pangatlo at panghuling punto, kung hindi tayo mag-extend ng right hand of fellowship sa mga nagtuturo ng damnable error, ito na naman ang kabaliktaran sa pangatlong punto. Mag-spend tayo ng fellowship with the brethren. Huwag po natin pabayaan ang ating pagtitipon, ang ating fellowship for mutual care and mutual encouragement. Si Apostle John, he was an apostle. Alam niya na scripture ang kanyang sinulat, pero apostle as he is, mas preferred pa rin niya ang in-person fellowship. Anong sabi po ng verse 12? Ang sabi po ng verse 12, kahit na marami akong bagay na isusulat sa inyo, minabuti kong huwag nang gumamit ng papel at tinta, kundi inaasahan kong pumarian sa inyo at makipag-usap ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. So you see, wala pong makakapalit sa in-person fellowship. As much as possible, kung sa prayer meeting natin ay makadalo tayo in person, let's thank God na practical ang online ngayon, Zoom, sa mga malalayo talaga, pero sa mga malalapit, kung talagang kaya nating pumunta sa church, wala pong makakapalit sa in-person fellowship. Si John nga, apostle siya. Scripture ang kanyang sinulat. He wrote under the inspiration of the Holy Spirit. Pero minabuti niyang huwag nang gumamit ng papel at tinta, kundi inaasahan niyang pumarian sa mga kapatiran at makipag-usap ng harapan. At ano ang purpose? Upang malubos ang ating kagalakan. So even the inspired apostle admits that letters are no substitute for being together. Ang liham, hindi yan siya substitute sa actual na fellowship. Now, sa ating kapanahunan ngayon, there is no such thing as digital discipleship. Di ba? Supplement lang itong mga online classes na dinadaluhan natin online, but they are not substitute for discipleship because discipleship is done in the context of covenant community. We must reclaim the sanctuary. Joy is made complete, sabi ni Apostle John. Hindi sa pamamagitan ng computer screen, kundi sa pamamagitan ng eye-to-eye accountability of the gathered church. Ang sabi po ni Thomas Brooks, Christians are like coals of fire. Together they burn bright, but alone they quickly grow cold. Well, merong mga anomalous circumstances, gaya ng mga kapatiran natin sa Middle East na wala talagang church, walang in-person gathering. Kaya tayo ay merong Vesper service in order to supply for the anomalous condition of our brethren in other places. Ang sabi po ng verse 13, verse 13, pinakahuling bersikulo, ang mga anak ng iyong hinirang na kapatid na babae ay bumabati sa iyo. Kung natandaan po ninyo ang ating pinakaunang pag-aaral sa 2 John, yung elect sister or elect lady, tumutukoy po ito sa local church. So ang elect sister po, ito po ay isang sister church, fellowship of like-minded church. Yung kabilang local church ay bumabati sa kabilang iglesia. So this passage is teaching the concept of connectionalism. Yes, we are autonomous churches. Autonomous po tayo. We believe in the autonomy of the local churches. Wala na pong authority above the local church but Christ. But we also believe in connectionalism, interdependence ng mga churches. This is a beautiful picture of the connection of churches. And this is articulated sa ating Confession of Faith, Sumarium Fidei Christianae Filipinas, chapter 30, paragraph 15. Ang sabi po dito, sa ating Confession of Faith, although each local church is an autonomous body directly accountable to God, it is encouraged to actively participate in a network of like-minded congregations and societies. This connectionalism among churches fosters mutual support, accountability, shared mission, and interconnectedness as integral parts of the wider body of believers. To strengthen these bonds, it is recommended that these connected churches convene in regular gatherings for joint prayer, collaborative equipping, and the sharing of ministerial joys and
burdens. So gaya ng sinabi ko po kanina, ang ating mga churches po ay autonomous. Pero kahit autonomous ang ating mga churches, hindi po isolated. We associate for joint prayer, collaborative equipping, and the sharing of ministerial joys. Ay bakit tayo mag-waste ng ating time? Bakit natin pag-aksayahan ang oras na mag-flirt tayo with heretics when we have a royal banquet waiting for us in the fellowship of like-minded saints and the brethren in the church? Kaya kung i-apply po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi, i-check po natin ang residence ng ating kaluluwa. Are we abiding in the teaching of Christ? Or naghahanap ka ng mga bagong katuruan? Yung bago at exciting na katuruan. If it is new, it is not true. Remember, we are proclaiming the old gospel story. Pangalawa, check your associations. Check your connections. Are you being an accessory to error by the people you follow or the greetings you give to those who deny the gospel? At pangatlo at panghuling application is, pahalagahan po natin ang local body. Don't settle for ink and paper, or don't settle for the digital screen or pixels and screens. Commit to the face-to-face life of the pillar of truth, or kung saan ka mang local church na pabilang. Kasi yun po ang ipinakita po sa atin ni Apostle John. Kaya ang tema talaga natin, ang theme song natin, isa sa ating mga kinakanta is, What a Fellowship, What a Joy Divine, Leaning on the Everlasting Arms. Para sa mga kaibigan po natin na wala pa kay Kristo, yung mga barkada mo or yung mga tinuturing mong kaibigan, hindi yan tunay na kaibigan. Magpapahamak pa yan sa kaluluwa mo. Kung ikaw ay mag-aaral ng Bible, baka yan ang pang number one na tumatawa sa iyo. Ang tunay na kaibigan is merong malasakit sa kaluluwa mo. At merong malasakit tayo sa kaluluwa ng lahat ng mga tao. Dahil ang lahat ng mga tao at kabilang ka kaibigan, dapat mong malaman na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. You are under God's wrath. You are under God's curse. At isa lang ang paraan upang matanggal ang puot at galit ng Diyos laban sa iyo. And that means mabura ang kasalanan mo. Ang problema, hindi mo kayang burahin ang kasalanan mo. Hindi mo kayang sundin ang buong kautusan ng Diyos. Well, tinugunan po yan ng ating Panginoon. Siya ay Diyos na naging tao, na hindi nawala ang kaniyang pagiging Diyos. Pumarito siya sa lupa, sinunod niya ang buong batas ng Diyos as the substitute of sinners like you and me. At sa takdang panahon ay inalay niya ang kanyang buhay, pinadanak niya ang kanyang dugo as a substitute sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko, so that through the blood and righteousness of Christ, you can have eternal life. Ano pa bang hinihintay mo, kaibigan? Magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya ka kay Kristo lamang bilang tanging Diyos at tagapagligtas mo. At ikaw ay maligtas. Now, gawin mo na ito ngayon. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Oh, dear Heavenly Father, we praise you for your message tonight. Salamat po, Diyos, dahil binigyan ninyo kami ng gabay. Pahalagahan namin, instead na mag-flirt with heretics, those who actively promote heresies, damnable errors, instead of flirting with them sa aming schedule and association, we should spend our time all the more with true brethren in the Lord Jesus Christ. There should be boundary in order to protect the flock. At tulungan ninyo kami na magkaroon ng discernment, o aming Panginoon. Tulungan ninyo ang inyong iglesia na lumago pa kami sa kabanalan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.